Kinausap nga ni Diyosa at ito nga si Chang Susan, ito nga si Lynette dahil nasobrahan na nga ang kanyang pagiging protector dito sa kanyang anak na si Annalyn, to the point na parang nasasakal na at hindi na maganda. Baka umano ay magrebelde na ang kanyang anak dahil nawawala na ito ng kalayaan sa kanyang ginagawa. Alam naman ni Lynette kung gaano kamahal ni Annalyn ang pagiging isang doktor, kaya't nahihirapan ito na makalabas sa ginagawa niya. Paano niya magagawa ang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang doktor kung pipigilan niya itong lumabas ng bahay? Subalit, sumagot nga itong si Lynette na papaano kung mapapahamak naman siya sa labas. Paano niya maitutuloy ang kanyang pagiging doktor kung malalaga naman sa alanganin ang kanyang buhay nang dahil nga kay Carlos. Nang dahil nga sa sobrang trauma na kanyang naranasan mula sa kamay ni Carlos ay takot na takot siya para sa kanyang anak. Ayaw din kasi niya na maranasan ni Annalyn kung ano ang naranasan ni Lynette sa mga kamay ni Carlos. Masyado itong malupit at walang awa kapag nagagalit. Takot din siya dahil na rin sa banta ni Carlos na babalik ito para magiganti. Subalit, nakapag-isip nga itong si Diyosa habang nakatingin dito kay Lynette. Hindi naman umano pwede ang kanyang gustong mangyari. Hindi naman porket matakot na lamang sila habang buhay at mabuhay na lamang sa anino nga ni Carlos at mananatiling takot. Paano nila itutuloy ang kanilang buhay? Tulala bigla itong si Lynette hanggang sa maisip niya na tama nga naman itong si Diyosa. Hindi pwede na mananatili silang takot at hindi ituloy ang kanilang buhay. Kaya naman, tuturuan niya ang kanyang sarili na maging matapang at magiging palaban nang sa ganun hindi na siya madadaig ng takot niya kay Carlos. Tuturuan niya ang kanyang sarili kung paano humawak ng baril. Nakaisip na nga siya ng paraan at yun nga itinawagan niya itong si Michael. Gulat man itong si Michael sa desisyon nga nitong si Lynette, subalit sinuportahan pa rin niya ito. Tinulungan niya si Lynette na makahanap ng baril. Nang sa ganun ay maturuan nga niya ang kanyang sarili na paano humawak nito at paano proteksyonan ang kanyang sarili, maging ang kanyang anak na si Annalyn. Ito nga ay tinanong pa nga siya ni Michael kung sigurado na ba daw siya sa kanyang desisyon na matutuhunan kung paano humawak ng baril at buo na ba ang kanyang loob. Dahil hindi basta ang kanyang papasukin at hindi nga ito biro dahil mahirap din, baka mapahamak pa siya sa kanyang mga pinagagawa. Balit, sinabi niya dito kay Michael na sa dami ng kanyang pinagdaanan at sa sobrang takot niya dito kay Carlos, gusto niyang makalaya at ito lang ang tanging paraan na kanyang naisip upang sa ganun ay malabanan nga itong si Carlos. Alam niya kasi na hindi basta-basta itong si Carlos. Alam niya kung gaano ito kalupit at gaano ito kasama. Nararapat lang na magkaroon siya ng peace of mind kahit papano maproteksyonan niya ang kanyang buhay maging ang kanyang anak na si Annalyn. Hiling din ni Lynette na sana wala munang makakaalam sa kanyang mga pinagagawa at tanging sila lang muna dahil alam din niya nga hindi matutuwa ang kanyang pamilya sa kanyang gagawin. Ngunit yun na lang ang kanyang naisip na paraan para proteksyonan nga ang kanilang mga buhay. Hanggang sa lumalim ang kanilang usapan, dito na nga ay nang usisa na naman itong si Michael. Tinanong nito kung pagbibigyan ba daw niya itong si RJ dahil alam naman nila ang katotohanan na andyan lang si RJ at humahanap lang ng tamang pagkakataon at para ilahad ang pagmamahal nito sa kanya. Sumagot naman ng katotohanan nitong si Lynette. Sinabi niya na hanggang ngayon ay inaamin niya na talagang mahal pa rin niya itong si RJ at hindi nawawala yon sa kanya. Kahit anong gawin niya, kahit maraming ang pagsubok na dumating sa kanilang dalawa, ay nananatili pa rin ang pagmamahal niya dito kay RJ. Tahimik itong si Michael at nasampal nga siya sa katotohanan. At nang makaalis na nga itong si Lynette, wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Na ito palang si Michael ay talagang mahal din pala talaga siya. Kung kaya't lagi itong nakabuntot din sa kanya at sa oras na natawagin niya ay laging andyan. Dahil pala, hindi pa rin ito nakamove on kahit na may nobya na itong si Denise. Ay nananatili pa rin sa puso niya itong si Lynette. Kaya naman sa mga narinig niya mula sa mga bibig nitong si Lynette ay para siyang binagsakan ng langit at lupa.
Sinabi nito sa kanyang sarili na kahit anong gawin niya ay talagang hindi siya mamahalin ni Lynette at hindi siya pipiliin. Kahit na itong si RJ nga ay sobrang gulong-gulo ang kanilang pamilya, ay nananatili pa rin siya sa kanyang pag-ibig dito kay RJ. Ito nga ay para mabawasan ang sama ng kanyang loob ay binuhos na nga niya ang kanyang oras sa pag-iinom ng alak hanggang sa hindi niya namalayan na sobrang lasing na nga siya at halos away na nga niya ang waiter na kausap niya. Dito na nga kung ano na ng mga sinasabi niya sa isang waiter. Minungkahi na nga ng waiter na umalis na siya at itatawag na lang siya ng taxi dahil nasobrahan na nga ang kanyang pag-iinom. Subalit hindi pa rin ito umalis. Hanggang sa madaanan nga siya nitong si Doktora Minor kasama nga ang kanyang mga kaibigan na nag-inuman din sa taas. Nakabangga niya ito accidentally. At si Doktora Minor dahil nagsorry lang itong si Michael at hindi naman siya kinausap. Kaya nag-alala ng husto itong si Doktora Minor, agad niyang tinawagan ang kanyang jowa nga na ito nga si Denise. Ngunit hindi nila namalayan na nandoon din pala itong sila Chang Susan at ito nga si Lynette dahil inaya din pala niya itong si Lynette na makipag-inuman para makapag-relax din dahil sa stress na kanyang nararanasan. The coincidence naman ay nagkasalubong itong si Michael, si Chang Susan at ito nga si Lynette. Dito na nga ay naglabas ng loob ng sama ng loob itong si Michael dito kay Lynette. Sinabi nito na bakit ba pinipilit pa rin ni Lynette at bakit ba puro RJ pa rin ang kanyang bukang bibig kahit na talagang magulong ang kanyang mga pamilya at talagang pahirap at pasakit lang ang kanyang nararanasan doon. Gulat si Chang Susan sa sinasabi nga nitong si Michael. Buong akala din niya ay tuluyan nang nakamove on itong si Michael, ngunit hindi pa rin pala. Sinabi ni Michael na bakit hindi na lang siya ang piliin. Gagawin niyang lahat. Gagawin umano ni Michael ang lahat-lahat. Handa siyang magpakatanga. Piliin lang umano siya. Handa umano siyang kalimutan at bitawan ang lahat, maging itong si Denise ay handa niyang iwanan ang alang dito kay Lynette. Ang hindi alam ni Michael ay naroon na sa likuran niya itong kanyang jowa nga na si Denise na labis nang nasasaktan sa kanyang mga sinasabi. Di lubos maisip ni Denise kung ano ang kulang pa sa kanya, kung bakit naghahangad pa rin siya kay Lynette. Ginawa naman ni Denise ang abot ng kanyang makakaya nang sa ganun ay magiging satisfied nga itong si Michael. Subalit nabigo siya dahil nasampal siya sa katotohanan na talaga palagi itong si Michael ay nanatili ang kanyang puso dito kay Lynette. Katotohanan na walang magagawa kundi iwanan na lamang at magpaubaya. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit anong gawin nga ni Michael, kahit sabihin pa niya ang lahat-lahat, kung ano mang hinanakit ay wala ding magagawa itong si Lynette dahil mahirap ding ipilit ang isang bagay na talagang hindi pwede, lalo't kung siya lang naman ang nagmamahal at si Lynette ay wala namang gusto, ay hindi naman talaga mag-workout. Hindi gagana. Isip lang ni Lynette na mauulit lang ang kanyang mga nakaraan, lalong-lalo na dito kay Carlos na sinubukan niya ang pinagbigyan subalit wala ning nangyari dahil kalaunan nalaman din niya na napakasama din pala ni Carlos at maigil lang sa umpisa, kalauna na lumalabas din ang tunay na pag-uugali at dalang-dala na siya sa mga nangyayari. Kaya ang gusto na lang niyang gawin ay matutong lumaban at protektahan ang kanyang sarili, maging ang kanyang anak na si Annalyn. Kabilang banda, malalaman nga ni Annalyn ang plano ng kanyang ina at nakita nga niya ang soft case kung saan may baril. Galit na galit siya. Sinabi nito hindi siya papayag